Kamusta? Tara, mag-setup naman tayo ng mga enclosure. At ayan, meron tayo ditong reptile box para sa magiging enclosure natin. Meron din tayo ditong cork bark gagamitin para sa hide. Then, andito naman yung substrate sa kabila. Tara, simulan natin. So, ngayong araw, pag-rehouse tayo ng juvenile na Brachypelma auratum. Lagay lang tayo dito ng substrate mix na gamit natin. Coco peat, topsoil, sphagnum moss, leaf litter, tsaka uling. Speed up na natin yung process. Ayan, natapos na natin na i-set up yung hide niya. Paglagay lang tayo ng sphagnum moss, durug-durugin lang. Pilas-pilasin lang natin yan. Para sa design naman at mukhang naturalistic yung enclosure. Makakatulong na rin itong mag-maintain ng humidity sa loob. Though arid species naman itong Brachypelma auratum. Okay, all set na. Lipat na natin siya. So, ito last molt ay parang female yata siya pagkakatanda ko. Ito na lang yung natira sa past collection natin. So, hopefully, next molt ma-confirm natin na female talaga siya. Lipat na natin sa bago niyang bahay. Ano ba naman to? Lumipat ka na. Dahan-dahan lang. Sayang ang iyong urticating hairs. Mapapanot ka. Yan, tapos na natin siyang ilipat. Busog ka ron. Yung napakaganda. Mukhang bagay naman siya dito sa bago niyang bahay. Montage. Okay. Okay naman siya rito. Takpan na natin para makapag-settle na rin siya. Lipat tayo sa susunod na setup. Okay, next naman, arboreal setup naman tayo. So, reptile box pa din. May bark tayo, tsaka moss. Tatry lang natin na merong live plants. Meron tayong small cutting ng phytonia. So, nilagyan ko lang ng silicone, yung sa may bandang baba, para nabubuksan siya. Ayan. Binali ko lang yan na ganyan. So, may hati naman na yan. Isang mabilisang setup lang para dito. Wala pa naman tayong ilalagay. Tignan muna natin kung paano magiging sitwasyon nung moss tsaka nung plants.
Tapos na natin to. Ito para sa arboreal to. Tingnan natin kung sino mauunang mag-molt sa kanila. Balikan natin to after 1 week. Peace out.